Ka-curious, may isang bagay po na nangyari sa Mindanao na maaring hindi po napansin ng marami. Isa pong detalye, isang simpleng pangyayari, ngunit maaari pong nagligtas ng daang-daang buhay. Habang ang lupa po ay nagsisimulang yumanig, habang ang gusali po ay nagsisimulang umuga, maraming estudyante po at guro ang wala sa loob po ng kanilang silid-aralan. Nasa labas, nakatayo, tahimik, nakaharap sa watawat, nakikiisa sa flag ceremony. Ngunit nagkataon lamang ba ito? O may gustong ipadala po ang Diyos sa buong Pilipinas? Dahil kung may isang bagay po na hindi natin dapat kalimutan matapos po ang trahedyang ito po ay ang katotohanan sa harap po ng sakuna. Wala nang mayaman o mahirap, wala nang kulay o politika, wala nang pagkakahati, tayo ay nagiging isang bayan. At marahil po, iyon ang mensahe na gustong ipadala ng langit sa atin. Now, napansin niyo po ba, kapag may lindol po, kapag may bagyo, kapag may sakuna, biglang nawawala ang maraming bagay na dating pinag-aawayan. Biglang hindi na mahalaga kung sino ang binoto mo, biglang hindi mahalaga kung magkano ang pera mo, biglang hindi mahalaga kung anong social status mo. Sa harap ng kalamidad, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong. At lahat tayo ay nangangailangan ng Diyos. Sabi nga po in Ecclesiastes 3:20, sinasabi po dito, all come from dust, and to dust all return. Napakagandang paalala po ito na gaano man tayo kalakas, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kasikat, iisa pa rin ang ating pinanggalingan at iisa pa rin ang ating hantungan. Marahil hindi po ito naisip ng marami, ngunit ang flag ceremony po ay isa sa kakaunting sandali kung saan ang buong paaralan ay tumigil. Tumigil ang klase, tumigil ang trabaho, tumigil ang pagkakaiba. At sabay-sabay po tayong tumitingin sa iisang watawat. Now, ito pong malalim na reality. Sa ilalim po ng watawat, iisa ang ating bansa. Sa ilalim ng Diyos, iisa ang ating pagkatao. Sabi nga po in Philippians chapter 2 verse 2, be of the same mind, having the same love. Hindi po ibig sabihin na pare-pareho tayo ng opinyon. Ibig sabihin po nito, natututo tayong magmahal kahit magkakaiba. At marahil po sa gitna nga po ng pagyanig ng lupa, gusto ring gisingin ng Diyos ang ating mga puso. Hindi lamang laban sa lindol, kundi laban sa pagkakahati-hati. Now, bakit kaya pinayagan ng Diyos ang mga kalamidad? Ito po kasi ang tanong na laging lumalabas kapag may trahedya. Nasaan ang Diyos nang mangyari ito? Bakit niya pinapayagan ng lindol? Kung mahal niya tayo, bakit may sakuna? Ka-curious, hindi po madaling sagutin ang tanong na iyan. At bilang mga Kristiyano po, kailangan nating maging maingat. Hindi po natin sinasabi ang bawat kalamidad ay direktang parusa ng Diyos. Hindi rin po natin sinasabi na ang bawat trahedya ay kanyang kagustuhan. Ngunit may isang bagay po na malinaw sa Biblia. In Romans chapter 8 verse 28, sinasabi po dito, all things work together for good for those who love God. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinasabi dito na all things are good. Kundi sinasabi dito, God can bring good even out of suffering. Ito pong malalim na katotohanan. Ang lindol po ay masama. Yes. Ang pagkawala po ng buhay ay masakit. Yes. Ang pagkawasak po ay nakakalungkot. Ngunit kahit sa gitna po ng mga ito, kayang gamitin ng Diyos ang trahedya upang gisingin ang tao. Palalimin ang pananampalataya, ibalik ang pamilya sa panalangin, ipaalala ang kahalagahan ng pagkakaisa. Maraming tao po ang lumalapit sa Diyos, hindi po dahil sa kasaganaan, kundi dahil sa krisis. At minsan po, kapag yumayanig pong lupa, doon po nagsisimulang magising ang kaluluwa. Now, isa po sa pinakamagandang nakita tuwing may kalamidad sa Pilipinas ay ito po. Hindi po nawawala ang bayanihan. Kapag may sakuna po, biglang may mga taong nagdo-donate, nagvo-volunteer, nagluluto para sa evacuees, nagbibigay ng tubig, nag-aabot ng tulong. Bakit? Dahil sa oras po ng krisis, naalala po natin na hindi tayo ginawa para mabuhay ng mag-isa. Sabi nga po in Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden. Ito po ang tunay na Kristyanismo. Hindi lamang po pagsisimba, hindi lamang po pagdarasal, kundi ang pagbuhat ng pasanin ng kapwa. At marahil ito po ang isa sa mensaheng gustong ipadala ng Diyos sa Pilipinas ngayon. Sa panahon po na maraming nag-aaway online, maraming nagbabangayan sa politika, maraming naghihiwalay dahil sa ideology, ang sakuna po ay nagpapaalala na magkakapatid pa rin tayo, iisang bayan pa rin tayo, iisang Diyos pa rin ang ating Ama. Now, ito po masakit na realidad. Sa mga nakaraang taon po, parang lalong nahahati po ang ating bansa. May pula, may dilaw, may asul, may iba't ibang panig. At minsan po, mas mahal po natin ang kulay kaysa sa kapwa Pilipino. Ngunit kapag may lindol po, walang nagtatanong, anong partido mo? Sino ang binoto mo?
Anong reliyon mo? Kapag may gumuho na gusali, iisa lang po ang tanong, ligtas ka ba? At marahil po ito ang gustong ipaalala po ng Diyos, na bago tayo maging magkakaibang grupo, Pilipino muna tayo. At bago tayo magkaroon po ng iba't ibang opinyon, mga anak muna tayo ng Diyos. Sabi nga po in John 17:21, that they may all be one. So ito pong panalangin ni Jesus, hindi po para sa pagkakawatak-watak, kundi para sa pagkakaisa. Hindi po aksidente na tinawag po ang Pilipinas bilang isang bansang may malalim na debosyon po kay Mama Mary. Sa panahon po kasi ng digmaan, ng bagyo, ng pandemya at ng sakuna, madalas po bumabalik ang mga Pilipino sa panalangin. At bilang Katoliko po, hinihingi po natin ang panalangin ng mahal na Birhen. Hindi po dahil siya ang Diyos, kundi dahil siya ang ina na laging nagtuturo patungo kay Kristo. Sabi nga po in John chapter 2 verse 5, do whatever He tells you. Iyan po ang mensahe ni Maria. Hindi po tumingin kayo sa akin, kundi sumunod kayo kay Jesus. At marahil po sa gitna ng trahedyang ito, inuulit muli ng ating ina ang parehong mensahe. Magbalik loob, magdasal, magmalasakit sa kapwa, magkaisa. Kaya paano tayo dapat tumugon? Hindi po sapat na maawa lang. Hindi po sapat na mag-share lamang ng post. Hindi po sapat na magsabing praying. Kung kaya po nating tumulong, tumulong po tayo. Kung kaya po nating magbigay, magbigay po tayo. Kung kaya po nating magdasal, magdasal po tayo. Sabi nga po in James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it has no works, is dead. So ang tunay po na pananampalataya ay may kasamang pagkilos. Kaya sa mga naapektuhan po ng lindol, magdasal po tayo para sa kanila. Tumulong kung may pagkakataon. Suportahan po ang relief efforts. Iparamdam po na hindi sila nag-iisa. Dahil minsan po, ang sagot ng Diyos ay panalangin ng isang tao, ay ikaw. Kaya paano kung ang pinakamahalagang nangyari po sa araw na iyon ay hindi lamang po ang pagkakaligtas ng mga estudyante? Paano kung may mas malalim po na layunin? Paano kung sa gitna po ng pagyanig ng lupa, gusto pong gisingin ng Diyos ang isang natutulog na bansa? Paano kung ang lindol ay paalala na maikli ang buhay, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang pananampalataya, mahalaga ang pagkakaisa? At higit po sa lahat, kailangan natin ang Diyos. Dahil alam po natin na darating pong araw na hindi lamang po lupa ang yayanig, kundi ang bawat kaluluwa ay haharap sa Panginoon. At sa araw po na iyon, hindi po mahalaga ang ating pera, hindi po mahalaga ang ating titulo, hindi po mahalaga ang politika. Ang mahalaga po ay minahal ba natin ang Diyos? Minahal ba natin ang ating kapwa? Kayo na rin po makakasagot. Marahil ang pinakamagandang tanong po ngayon ay hindi, bakit nangyari ang lindol? Kundi, ano ang gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan nito? Baka gusto niyang ibalik sa panalangin, baka gusto niyang ayusin mo ang relasyon mo sa iyong pamilya, baka gusto niyang patawarin mo ang matagal mo nang kinikimkim, baka gusto niyang maalala mo na hindi permanente ang mundong ito, at baka gusto niyang sabihin sa iyo na, anak, bumalik ka na sa akin. Kung may isang bagay po na gustong ipaalala po ang trahedya sa Mindanao, ito po iyon. Hindi tayo iniligtas upang manatiling magkakahiwalay. Tayo ay iniligtas upang magmahalan. Hindi po tayo iniligtas upang mag-away-away. Tayo ay iniligtas upang magtulungan. At kung paano ang mga batang iyon ay sabay-sabay na tumayo sa ilalim po ng isang watawat, naway matuto rin po tayong tumayo bilang isang bayan sa ilalim po ng iisang Diyos. Kaya kung nagustuhan niyo pong video na ito, please comment down below. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay pagtitiwala sa Diyos. Please like and share, bahagi po natin ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.